Grabe, napakaganda mo ngayong umaga. Glory Lord. Hallelujah. Sabi nga, anumang circumstances ang kinakaharap mo, when you have God and you can worship, that is breakthrough. Breakthrough ang bawat isa. Ating buhay banal na Diyos. Tayo lahat ay magsitayo at nais ang mga salita. Praise the Lord. Praise all servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun, the name of the Lord is to be praised. Hallelujah. We honor you for our sacrifice of praise, for you deserve all the glory, God. There is none like you, Lord. You are the great I am. You are the Almighty, everlasting love. Thank you for your mercy and your strength. At in the name of your Son, we come before you in humility. We ask for the cleansing and forgiveness, Lord, sa lahat ng mga bagay sa buhay namin na hindi nakapagbigay kaluguran. Sinasadya o hindi, humihingi kami ng katawaran. And we ask the Holy Spirit to lead us and help us to worship the living God. Thank you, O God, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, O God, sa lahat ng mga ginawa mo sa buong isang linggo. Sa kabila, Panginoon, ng mga naranasan namin, you're faithful, O God. You're so faithful and you are a good and loving Father. Kaya sa umagang ito, Lord, you are worthy to receive all praises, adoration, and thanksgiving. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Tell the world everything about me.
Lord, for your grace and mercy, Father God. Yes. For you have called us from darkness into your marvelous light. Amen. And that we are here in your holy presence, of Father, yes, to worship you. Yes. To worship you in spirit and in truth. Yes. Thank you, Father God. Oh
is your love to us, Father, that you gave us your Son, who offered His life for us. Yes. To call upon His name, upon the name of the Lord will be saved. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And thank you, dear Holy Spirit, for your presence in our midst. Hallelujah. Your praise is enough, more than I need. At your word I will believe.
worship you, Father God. Thank you, Lord God, for you make us, Lord God, gather once again, Father God, to hear your word, Father God. Accomplish, Father, your purpose for bringing us together, Father, to lift up the name of Jesus in this place. Thank you so much, Father God, that by the power of your word, O Lord God, we will receive revelation from you. And that by hearing your word, Lord, our lives will never be the same again. Thank you so much, Father God. It belongs all the highest glory, highest honor, and highest adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating Diyos! Glory to His name. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti. At ang ating Panginoon na hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, siya ay tapat. At tapat. Kaya naman, isa sa ating kapatid ang maghahayag ng katapatan ng Diyos. Tinatawagan po natin si kapatid na Angie. Magandang umaga po sa lahat. Good morning, umaga! Alam ko excited na kayo eh. Yes! Sino ba namang hindi excited, di ba? Yes. May isi-share lang ako paano ako nag-obey sa giving, sa tithes na ito. Bago po ako napunta dito is nalapit na po ako sa kabilang church. And hindi ko po, nag-obey po ako dito. Hindi ko alam ang promise ni Lord. Sa inatinan ko doon, dalawa kasi yung paraan nila ng pagbibigay. Pag nakasobre siya is, ibig sabihin, nagka-tithes ka. Pero pag yung ihulog mo lang doon sa lagayan is, hindi. Ngayon, bago pa po akong Kristiyano noon, sa time na yun, siyempre hindi ko naunawaan yun. At lagi ko pong nakikita sa screen yung tithes and offering. Yung offering lang po ang naunawaan ko, pero yung tithes, hindi ko alam yun. Pero hindi ko yung pinansin. One time po, meron pong nag-iikot ng sobre, humingi po ako. Sabi ko, ate, pahingi ng sobre, sabi ko. Pinalabit po ako ng pinsan ko. Sabi niya, bakit? Nagtatights ka na ba? Sabi niya. Tapos, sabi ko, ano pala yung tithes? Sabi ko. Sabi niya is, yung ano mo, yung 10% mo sa Panginoon, sabi niya. Sabi ko, sabi ko. Tapos sabi niya is, ipunin na lang natin yung offering natin para ilagay natin doon sa sobre pang mas madami, sabi niya. Ay, anong time na yun, yun talaga ang tinandaan ko yung word na yun na is, yung 10% ay para sa Panginoon. Tapos, nung time na yun, syempre bago pa po akong Kristiyano, church goer lang po ako sa church na yun. Ngayong Sunday, atin ako, the next Sunday is, wala na naman. Yun po ang routine ko dati. Tapos ang time na yun, after na yun,
hindi ko alam yung marami palang promise si Lord sa pagbibigay. Yes. The next month na yon is, nagbigay na po ako ng 10% ko sa Panginoon. Pero along that na hindi ko pa alam yung mga promises niya is, yung blessing ng Panginoon is, sobra na po, naranasan ko na po. Hindi lang po sa akin, lalo na sa amo ko, siyempre bago pa ako. Lalo na po sa family ko, sa lahat ng tao po na konektado sa buhay ko. Kasi ang sabi niya dito is sa Proverbs 11:24-25, may dalawang ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit, naghihirap ang tikom ng mga kamay. Nasa sa'yo kung anong susundin mo. Kasi kung mapagbigay po tayo sa kapwa natin, why not na mas sobra-sobra talaga. Hindi kasi ang area lang na sa financial, kundi sa lahat ng area ng buhay natin. Ito tayo na may kagalakan. Praise the Lord. Lapakan natin ang Panginoon. So, panalangin muna natin ating gawin bago tayo magpapalangkay. Panginoon, maraming pong salamat sa grasya mo. Yes. Na Lord, kami makapag-offer ng mga finances ng galing lahat ito sa inyo. Yes. Hindi wala kami may bibigay, kundi mo kami binigyan.
At kung di mo kami binigyan ng grasya, hindi rin kami makakapagbigay. Kaya lahat ng ito ay galing sa iyo at dahil sa iyo. Now, Lord, salamat sa grasya mo na makapagkaloob kami ngayon. At bawat kaloob na ito, Panginoon, ay alam namin ang promise mo na ibabalik mo rin sa amin ang siksik, liglig at umapaw. At salamat, Lord, that we can never mock you. What we sow, we will reap. Thank you, Lord, for your abundance. Thank you, Lord, for your promise. Thank you, Lord, ang galing-galing mo na sa pagbibigay, magre-resulta ng kasaganaan. Bless mo, Lord, pati prayers namin at na mararating namin kaloob. Tumasa o Diyos na mararating nito ay sila ay kaya sa iyo at magsiserve sa iyo. Dalangin namin, Lord, na pati ang mga promises mo maging excited ang lahat na ito ay magaganap. Panginoon, maraming salamat sa inyo at i-bless mo tuloy-tuloy ang heart namin na maging sabik kami palagi, Lord, na mag-alay sa iyo ng lahat ng pagsamba. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen! At ngayon, kapatid, ay mag-devote tayo ng pananalangin. Huwag nyo lang hawakan yung kamay ng katabi ninyo. Alam natin ang sitwasyon ng Philippines ngayon. Amen? Sino pong taga-Luzon dito? Taga-Luzon? Kumusta po kayo? Nabaha ba yung ating pamilya? Taga-Luzon? Konting baha? Thank you, Lord. Sino dito ang mga pananim ay nabaha? Wala? Pero sa grasya ni Lord ay sa tulong ni Lord ay umaasa ng miracle ni Lord. So, kumusta naman kayo mga kapatid? Okay. So, ang mga Tagaluzon, sino yung mga medyo Tagaluzon? Okay. Sino yung nabaha? Tagataas sa kamay? Wala na. Okay? Isa lang. Sa tulong Lord, nakita natin ang protection na. So, part natin ay mananalangin. Okay, yung katabi nyo na rin, ang ka-prayer partner. Ipapanalangin natin ang ating family. Kasi mamaya, bansa na natin. So, yung katabi nyo, pamilya natin, walang tigil na prayer for our loved ones, protection for our family, ay papanalangin natin ating loved ones. Okay? Sabihin nyo rin yung pangalan nyo sa katabi nyo, baka hindi nyo naman alam pangalan. Magpanalangin lang tayo. Huwag na kayong maghawak kamay. Nakamas naman lahat. As my partner in prayer. It's time to pray, mga kapatid. And talaga puro prayer ito sa bansa natin. Ito yung time na mananalangin tayo para sa ating bansang Philippines. Salamat sa kanyang grasya sa buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Sa bansa.
Praise the Lord. Bigyan natin ng palakpakan pa rin natin. We always pray for our family, amen? Maring tatayo tayo para sa ating bansa naman ngayon na sunod-sunod tumanggap at nakaranas ng mga bagyo. And we always know God is in control. Pero hindi tayo titigil manalangin na we're asking God for His guidance to us, our government, na maipakita ni Lord sa ating gobyerno why these things happen. Kung ano yung dapat maayos ay maging maayos. Amen? Let's pray. Father, we thank you for your grace. We thank you, Lord God, for your Spirit that's moving continually, Lord God, to our country. And in this place, Lord God, we welcome your blessings to us. The blessings of understanding and revelation in this prayer. Father God, we welcome the spirit of breakthrough, your anointing in prayer in the name of Jesus. We welcome, Lord God, your authority. Salamat, Panginoon, sa iyong grasya. At patuloy namin nagpipray, Lord, aming bansang Philippines. Philippines belongs to Jesus. We welcome your glory to take over upon our nation. Now, Lord, we welcome namin ang iyong blessings upon blessings, blessings upon blessings, na siya mag-rule sa aming bansang Philippines. Aming mini-welcome, Panginoon, yung pag-bless sa aming government. Ang gobyerno namin, Panginoon, patuloy mong gabayan. Ang executive, ang judiciary, legislative. Sa problema nangyari sa Philippines, Lord, reveal your will upon our government. And our President, Lord God, you will bless him with wisdom on how to handle these things and never come to our nation. Kahit dumating ang bagyo, kahit naman dumating na namang catastrophe ang bansa namin ay makakaranas ng blessing. Lord, ang bahay hindi na mangyayari in the name of Jesus. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang mga drainage system. Iyo mong i-bless, Panginoon, ang aming mga lahat ng mga lugar ng mga rubbish at mga basura. Dalangin namin na, Lord, ito ay iyo pong milagruhan. Namas natin ang lahat ng mga pundasyon ng mga buildings. Dalangin namin lahat na ito ay maging maayos in the name of Jesus. Na ang buong Philippines, Lord God, Luzon, Visayas, at Mindanao, makaranas na iyong blessing. Makaranas na iyong divine intervention. Kung paano mo, Lord God, blinas ng ganito maganda ang infrastructure at pag-build ng Hong Kong, kaya mong gawin sa Philippines. In the name of Jesus. Lord, namin dinidemolish ang lahat ng evil practices na corruption yan. Kaya namin na dinidemolish, dinidestroy, dinawasak. Aming kakuman na mawala sa aming bansa in the name of Jesus. At lahat ng finances sa government para sa itong project ay mailagay sa tama. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And we welcome, Lord, continually your blessings upon our nation, your mercy upon our country. At i-bless mo aming bansa, Lord, ang bansa namin ay sasambahin ka sa spirito at sa katotohanan. At maranasan namin, Panginoon, ng walang patid, Lord, na iyong divine intervention. At ang body of Christ sa Philippines ay manumbalik sa iyo, tuloy-tuloy na maging maanap sa iyo, at hindi titigil na manalangin ng body of Christ. At ang Philippines, Lord, makakaranas ng great revival, a spiritual awakening, and everyone in the Philippines will become a believer of Jesus. Thank you, Lord, for the grace that you're releasing for our nation. Salamat na ang mga tao, Panginoon, sa aming bansa, tuloy-tuloy mong binibilagruhan. Salamat sa iyong miracle, O God. Salamat sa iyong grace. Yes, may mga naapektuhan, pero alam namin, Panginoon, lahat ng ito ay nasa iyong pagkokontrol. Dahil talagang nais mo na ang Philippines ay matuto na at matuto na maggawa ng dapat, Panginoon. Kaya Lord, alam namin ang dami naming blessings, ngunit hindi maibuhos dahil sa napakarami pang dapat ayusin. Kaya Lord God, we declare hindi pa naayos ay maayos na in the name of Jesus. At lahat ng dapat maayos ay maayos na sa pangalan ni Jesus. At lahat ng resistance para ayusin ito, nire-reject namin ang resistance in the name of Jesus. Lahat ng stubbornness at lahat ng disobedience para may sagawang tama sa Philippines, lahat ng ito ay may pinupull down in the name of Jesus. At welcome namin ang obedience, Lord, at sa will mo para sa aming bansang Philippines. Thank you, Lord, for your grace to our nation. And we welcome, Lord, your continuous move upon our nation, upon our economy, upon all the farms, Lord God. Na Lord, salamat sa kabila ng ganito. Pinakita mo pa rin sa amin, Panginoon, na Lord, talagang nakaranas ka na, pero ayon talaga to sa aming capacity. Kasi kuya, hambing namin sa mga trial na naranasan ng grabing mayayamang bansa, grabe ang kanilang nararanasan. Lord, talaga ang capacity lang namin ang iyong inalaw. Thank you, Lord. Patuloy na i-release mo sa aming spirit of prayer intercession na walang patid upang bansa namin ay tuloy-tuloy ng lumaya
at sumagana, magaranas ng grabing kasaganaan. Kaya salamat po, i-bless ng Basic Unit ng Society, at galangin namin, Lord, na sa ganitong situation na ang mga matatanda ay nagsasama-sama, ni-rescue sila, nagsasama-sama. We pray, Lord, na wag mag-spread ang coronavirus. Aming kinakancel ang spreading na yan in the name of Jesus. We cancel that in the name of Jesus. At sa lugar na kung nasaan ngayon sila ay ni-rescue, ang lugar na yan ay i-clear mo sa coronavirus, Lord, in the name of Jesus. Ang lugar na yan, Lord, i-clear mo sa coronavirus in the name of Jesus. And we pray, Lord, na maging safe ang lahat, Panginoon, sa mga lugar na nilang kinalalagyan. We pray, Lord God, for miracle. That all these viruses, in the name of Jesus, you can completely, Lord God, eradicate them in the name of Jesus. Thank you, Lord, sa iyong miracle sa buong Luzon. At pati sa Visayas at Mindanao. Thank you, Lord, sa iyong pagpapala sa borders ng bansa namin. Iyo pong bantayan na mga lupain namin walang makuha at walang kayamanan namin na makukuha ni Luman, pati mga isla namin walang makakakuha at lahat ng kayamanan na magamit para sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyong grasya, sa iyong miracle sa aming bansa. We give you praise, Lord, for everything. At sa amin sa Hong Kong, Lord, dalangin namin kahit medyo tumataas ang mga cases, we pray for your continuous protection to us. Lord, thank you for the release of your blessings, answers to every prayers. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God is good all the time. Sino naniwala nung nag-pray siya, naniniwala siya kin-answer time? Lapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Good morning. Greet your seatmate. Good morning. Good morning. Good morning to all. Good morning. Sa araw na ito, very blessed. May mga bisita tayo last week. I can see them. Yung mga bisita natin last week, I can still see them. Very blessed of God. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. At may mga hindi pa rin nakakalabas. Probably yung iba na isip nila na 60 lang naman ang allowed sa ating town hall, sa lecture room 1. But we have a good news we received today. We are allowed up to 90. So, i-announce sa lahat pwede nang pumasok. Pakibalita. Sa katabi natin, ipamalita. Oo. So, wala nang makatubiling, hindi makasok, na ay allowed. So, lahat, ang God willing, si Bishop ang share natin next week. God be willing. Amen? Supposed to be siya yun nandito kung magpa-fly siya tomorrow sa Manila. Pero dahil hindi mo na siya nag-fly, kaya one time mo na siya. Nag-gets mo ako din. So, God be willing, siya mag-prepare siya atin dito next week. At madalo din ang mga taga-New Territory. Amen. Praise the Lord. At welcome back sa dalawang pinahiram at nag-volunteer sa Mount Shan. Finally, they are back to Shatin. At nag-look forward tayo na mag-open ulit tayo ng another outreach. Amen. Parang malungkot yung amin nyo. Para ayaw nyo maghiwa-hiwala. Sino excited mapag-open ulit tayo? Pwede bang meron tayong gawain sa Shungshui? Yes! Kasi ang hako ay Shungshui or Fanling. Amen! Amen? Pwede? Sino taga Shungshui dito? Right. Sino taga Fanling dito? Shungshui pala talaga kayo. So, okay. See you in Shungshui next time. River na lang ang pagitan. China. So, praise God. And this is China. So, praise God. So, we thank the Lord because during the time ng China ay naging superpower when it was to economy and finances. Naging halos number 1 siya. Nandito tayo. So, nandito tayo sa number 1. Pero may medyo bumaba ulit ang economy niyan. Kasi tayo Pilipino, naranasan natin na number 1 ang Spain. Tayo ay na-conquer na. Yes! At nung naging number 1 ang America, na-conquer tayo ng America. Yes! Hindi na ngayon. Nung number 1, na-conquer sa atin. Yes! At nung naging superpower ang Japan, kinonquer nito. At kung naging mayaman na ang China, nandito tayo. Therefore, lahat ng yan, napunta
pupunta na sa atin. It means next time, number 1 na tayo. Sa grace na Lord. Na-adapt na natin at naging tayo, what is number 1? Yes. But being number 1, it's in another version. Yes. Because maraming bansa naging number 1 for another purpose. Pero at least ang Spain, na-conquer siya, dinala din niya ang kanyang religion. Roman Catholicism. America, nung naging superpower siya, ang dinala naman niya ay mga evangelical Christians. Yes. Amen? At yung mga pumunta sa akin, nagdala siya ng Japanese bread joke. Old, medyo technology, at yung sipag ng Hapon. Champion sila sa kasipagan at kalinisan. More than that. Amen? Take na nga. Pero mamaya nag-work na. Yes, correct. So, kaya pagka pinagsama-sama natin siya, God is really preparing us. Kasi ang Philippines gagamitin niya sa last days. At ngayon nakaka-bless po, may mga kababayan po tayo ngayon, hindi natin na-meet, except sa nag-invite sa kanila. Okay? I-welcome naman natin ang kababayan from Iloilo City. I-welcome naman natin Sister Marites. Welcome! Siya si Mitch Floor. Ayan. Thank you, Mitch. Thank you for coming. At kasama din natin last but not the least from Molo, Iloilo City also, si Mary Jane MJ. Welcome, Sister MJ. Thank you for coming. Ayan. Welcome. Thank you for coming. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa mga kababayan, kaibigan, kapatid, na nakasama natin sa pag-worship kay Lord. Palagi tayo magsasama-sama. Amen? Sa katabi natin, I need you. You need me. We need each other. We become better if we are together. Sino talaga alam niya naging better na siya? Yes! Praise the Lord. Tangan natin ang Panginoon dyan. Praise the Lord. So, ang service ay ang ating pong schedule. Balita ko lang po, no? After the service here, nag-garden po tayo. Kasi meron na tayong garden dyan. Hello? Yes! Sabi, alam niyo bang may garden na tayo? Amen! Opo, yung garden na nakuha natin, yung may shade siya, at talagang tayo na ang laman talaga doon. Amen? Yes! So, ano yun ay lugar ng pag-aaral ng Bible, lugar ng pag-tuloy-tuloy ng practice para kay Lord. Kaya lugar na yan talagang prinabay ni Lord para ang buong linggo ay mapuno tayo ng mga bagay at mga kaisipang makalangit. Yes! Kasi sa pag-curfew mo, takbo ka na naman. Andun ka naman sa lugar na iba na naman ang iyong kapaligiran. Nasa po ba ako? Dapat ang lahat ay siya yung magdadala ng culture ng makalangit kung saan siya pupunta. Yes! At next time, yung bahay ni Amo, ang mga tao dyan ay worshiper of Jesus. Amen! Amen? Who agrees to that? Say amen. Amen! At hindi lang yan, ay may online. Nag-online ba kayo kanina? Ilan nyo? And then, walang hope hour ngayon. Tomorrow ay may devotionals. May hope hour. Okay. Ang mga services Monday to Sunday ng Jesus Living Gospel sa One Shine ay ministry sa Hong Kong. Yes! At kayo naman mag-minister sa family nyo when you talk to them. Pero online services natin ay ministry to the world. Kaya gusto nyo bang mag-minister sa mundo? Yes! Kaya mag-share kayo. Sa isang tabi natin, sipagan mong mag-share. Watch party. At ang ginagawa ko pa, iniisa-isa ko pang sinishare sa bawat tao sa messenger. Amen? At pati yung mga nag-for good, nanonood sila. At marami pong nagkakaroon na ng relasyon kay Lord, nag-worship na sila dahil sa online na ito. Glory. Sabihin sa katabi natin, huwag tayong tumigil. Amen? Amen? At ito na nga, nagkaroon ng coronavirus, ang election sa Amerika hindi pa tapos, hindi pa na-announce kung sino ang nanalo. Marami na nagko-congratulate doon sa isa,
Pero hindi pa official. Inaabangan pa nag-recount, in-approve ng Supreme Court ang recount. Amen? So, hindi pa tapos, mga kapatid, ito ang pinakatinding election nila dahil may pinakamatinding resulta po ito sa buong mundo. Naka-stand still ang lahat. Nakaabang sa resulta nito. At tayo naman, hindi naman tayo part sa election. Tandaan nyo, hawakan nyo ilong nyo, hindi kayo Amerikano. Amen? Amen? Okay, hindi tayo mga Amerikano, pero syempre, tayo mga kapatid ay mga Kristiyano. So, ang part natin ay manalangin ng manalangin para sa kapayapaan ng buong mundo. At habang tayo ay nakakaranas ng coronavirus, meron na pong vaccine! At yung vaccine na yan ay, syempre, ang Amerika, libre lang sa kanila yan. Sila ang nakadiscover, Pfizer. Amen? Sila po, next time. Tayo na manghihiram para makabili tayo ng bakuna, pampakuna. Tapos, manghiram ulit tayo. Kaya dapat sumaga ng Pilipinas para hindi na hiram ng hiram. Ay, alam, ilabas na yung kayamanan para hindi na hiram ng hiram. Amen, church? Tapos, samantalang, yay, thank you, Lord, parating ng vaccine, may bagyo naman dumating. Sabi sa katabi natin, kapatid, may blessing na sana. May bagyo naman. Amen? Sana yung unang sunod-sunod, yung O. Sino yung O na bagyo? Wala, no? Ang sunod na O, P. P, C, Pipito. After Pipito, PQ, Kinta. You are Rolly. Si S, Shoni. Si T, Tonyo. Si U, eto na, yun yung ang banggitin si Eunice. Talagang binahan niya lahat. Tapos na yung ulan, baha pa rin. Amen, amen? Marami po, talagang hindi siya dapat pumunta sa Cagayan, ang mga bridge na hindi inabot na. Anong dam ngayon, yung 7 gate niya, binuksan na. Magat dam. Binuksan lahat ng 7 gate kasi kung di bubuksan, mawawasak yung dam. So, inisip nila, mas matindi ang damage kung hindi siya bubuksan. Kaya bigas na lang lahat para siya ay mabuksan at bakawalan ng tubig. Kaya habang binubakita ko yun, sabi ko, wow, ganun pala yung blessing na na-receive natin nung binuksan nila ang floodgates of heaven. Ganun karami, kaya pala hindi ka na matigilan nung sabi sa Malakay. Kapag in-bake, sila bubuksan niya ang floodgates of heaven. Kaya pala pag tinignan mo, sahod na lang, marami ka pa. Amen! Amen? Amen? Pati mga estudyante mo, ay may mga perang dala. Sabi nung anak ko, Mami, dumating na yung cheque ko. Sabi ko, anong yung cheque mo, anak? I-treat ko kayo ni tonight, sabi niya. Kasi dumating na, kasi nag-second honor nga siya, may mga scholars. Pero sa Hong Kong, pag may honor ka, cash ang prize, hindi mga medalya. Yan sa Hong Kong, talagang pera, hindi mga medal. So ngayon, binigyan siya ng 900 yata tinanggap niya. So ngayon, tingin ko siya, mali naman ang kasi sa pangalan ko, kasi hindi pa siya pwedeng issue ng cheque, kasi anyos lang siya. Mali ang ibigay niyang pangalan, Julieta Alog lang, dapat Alog Julieta Garcia. Kaya yun, kumain na kami, mali spelling, ay mali ang yung pagkasulat. So, ko, sayang naman yan, paano yun, Mami? Siyempre, hindi naman niya alam, may instrument na naman, you can replace it, right? So, sabihin, ay pag tinignan mo, ay pagka ikaw pala sinusundan ng blessing, hindi ka patapos na naubos yung blessing, mayroon na agad parating. Sino na nakita niya binuksan ang Magat Dam ay excited siya sa kanyang blessing forever? Amen! Ay sa katabi natin, kapatid. Yun. Yes! Sunod-sunod, pati magawin mo anak ng anak. Amen! Tapos, sabi niya nila, yung anak ng baboy, 96. Ha? Sabi niya, gano'n na, ilan ba ang boto ng baboy? 96. Sabi ko, baka mga pato naman yun. Tapos, hindi ka tinatantanan ng blessings. Hindi pa, kung kahit dumating si Bagyo, nagtataka ang lahat kasi yung lugar mo iniingatan. Amen! Yung isang sister, Marikina po na siya. Pero, grabe, ang tubig sa kanila, baha Marikina.
yun ang grabing baha ng blessing. Now, kung ikaw man ay may naranasan grabing pagsubok, may Job trial yan. So, wag mo husgan kung ano yung trial natin. Wag mo siyang husgan kasi alam ni Lord kung anong ginagawa niya. Kaya yun yung topic natin ngayon. God is in control. Kaya natin, God is in control. So, God is always in control. Do you believe that today, that God is in control? Kahit may bagyo, God is in control. So, tingnan nyo kapatid, sa panahon ng bagyo, tingnan mo ang ginawa ng Hong Kong, ang increase ng sweldo ay naging 5,000. Hello? Kaya dami pa rin mga empleyado sa Hong Kong, sa grasya ni Lord. Amen? Perhaps, mga kapatid, meron tayong hard time seeing yung power ni Lord because sa mga bagyo ng buhay. Hello? Totoo to, parang, Lord, control mo pa ba talaga? Bakit mo inalam naman? You know? Ang sunod-sunod ng bagyo, di pa nga tapos. Nagbiro nga ang mga Pilipino, joker yan, ano? Ang mga Pilipino, ibang klase. Sabi nila, si Pipita, minute niya si Kinta. Mag-girlfriend daw sila, nagkita. Si Pipito, nagkita sila ni Kinta. Tapos, hinasal sila ni Rolly. Ang Pilipino, no? May bagyo na nga. Tapos si Shoni, nagtagpo sila ni Tonyo. Doon daw sila sa West Philippines nagkita. Ang ibang klase ang mga Pilipino, no? Parang gino-joke niya, pero may iba na nagjo-joke, pero nandun sa heart niya yung may question siya sa mind. Tama? Yes. Meron isa pa nga daw ay may bagyo na, umakyat sa tuktok ng bahay. Uminom ng mga bayo pa, nag-red horse pa. So, alam niyo, sa Pilipinas, ay iba-iba ang sitwasyon natin. Kaya, may bagyo na. Yung iba na sa tuktok ng bahay, nag-selfie. Kasi ngayon lang ito nangyari. Tingnan mo. Pag tuling ka daw sa Facebook ngayon, iba-iba ang reaction. O nga naman, kasi 55 na ako, ewan ko lang, meron ba tayong naranasan yung mga kaedad ko? 50 pataas, umamin tayo. Meron ba kayong naranasan sa ating panahon na ganitong klase sa Ulysses? Wala. Ngayon lang tayo nakaranas. Kaya iba, kaya nilang palampasin, nag-selfie talaga sila. Yung mga tubig kulay putik na talaga. At pag binilang mo, wala pa tayong figure ilan talaga ang nasalanta. Pero ang alam ko dyan mga kapatid, pagkatapos problema na yan, may parating na dumadagong. Amen? So mga kapatid, sa buhay natin ito, pwedeng merong iba sa atin na nagdududa na, Lord, powerful ka ba talaga? Sa lahat ng bagyo, mga swelling, threatening, na nandito na. So, sa buhay natin ito, dapat maintindihan para maging matibay ang buhay natin. Itayo natin ang buhay natin kay Jesus. Amen? Para magkakaroon tayo ng security, mga kapatid. Now, maybe you have trouble defining what it means. Ang trouble mo ngayon, ano meaning ng in control? Kung in control siya, ba't niya ito inalaw? Di ba nga tayo tapos sa pandemic? Bakit meron na naman ito? Hindi naman siya itong in control. Amen? Perhaps you don't want to be under His authority. Ayoko na magpasakop sa iyo, Lord. Hindi mo naman talaga control eh. May mga ganyang question. Pwede nasa church pero may question na siya. I pray sa araw na to, lahat ay lumaya. Amen? Amen? So others might have abused authority and you refuse to submit to anyone ever again. Ayaw mo na, naabuso naman yung authority. Bitaw na submit pero may trial pa rin. So why would it benefit a person to live in control? Kung ganito pala, hindi naman pala niya naayos. Ano naman ang benepisyo ko na nagpapasakop ako sa kanya? Hindi naman pala niya na-control. You know? Are you still with me? Yes. Kasi grabe, bago nag-end ng 2020. Sabi nila, 2020, umalis ka na, sobra ka na. Sabi ng iba. Hello? Yes. Hindi naman nila alam na itong 2020 na ito, mga kapatid, ay isang parang barometer. Yes. Mga kapatid na mag-pray ka talaga. Kasi alam mo na, kahit nagbagyo-bagyo, tingnan ang buhay mo. Ikaw ay iningatan ng Diyos. Amen? So, ang tanong ngayon, does God is in control? Yes. Now, ang God is in control,
control. Nasa Bible ba yan? Actually, yung word for word na yan, wala. Ang makikita mo yung manifestation nito. Amen? Wala kang makikita sa scripture na God's in control na word talaga. Walang literal, precisely. Pero yung situation na He is in control, na-demonstrate yung truth na yan sa Bible. Amen? Yung kanyang omnipotence, yung kanyang siya ay all-powerful is a fact, whether we like it or not. Do you believe God is all-powerful? Amen! So how is control defined? Ngayon, maraming words na mailalagay sa mind natin about God is in control. What is control? Control means authority. If you are in authority, you are in control. Right? Pag control means subjection. Magpapasakop ang lahat. Control means sovereignty. Control means power. Amen? Control means dominance. Control means restraint. Sabihin, kaya ni Lord patigilin ang lahat. Pero hindi niya ba naisip, mga kapatid, na maaaring kaya inalaw ni Lord ito dahil may ragtaging sa bansa natin ngayon. May hearing sa Senado. Hindi natin alam na pwedeng may mga plano itong mga sa ragtaging na ito na hindi na pwedeng kontrolin. Eh nakita ni Lord ang lahat. Kaya pwedeng yung nature ng kumilos para maging ayos lahat. Kasi may mga hindi tayo nakikita na nakita nila. Are you and me? Maraming sitwasyon tayong alam na kaya sasabihin mo, kaya pala! Pero tapos ka na nagreklamo. Bago mo sinabi later, kaya pala! Ay sugayang, bantograng na nahitabok tuday! Sabi ng Bisaya. Kasi pala, may behind ang bawat sabi. Sabi sa katabi natin, friend, alam na alam ni Lord ang bawat nagaganap. May mga hindi tayo nakikita na nakita ni Lord. Example, talagang laganap na ang pagputol ng mga puno sa Cagayan, sa Isabela. Ako po ang patid ng nanay ko'y taga Isabela. Si Bishop, taga Isabela. At nung malilit kami, nung pumunta ako doon, parang forest pa ang Isabela. Daming puno. Talagang pag lumabas, malalanghap mo ang amoy ng puno. Ang Cagayan, puno yan ang puno. Pero dumating ang time, wala nang puno. Hello? Amen? Amen. Na hindi kasi na-educate ang Philippines. Hindi naturuan ang lahat. Alam niyo ba, kapatid, sa Israel, nung nag-trip ako noong 2005 at noong 2008, ay may programa sila sa itinerary kung gusto natin maging part, kaya lang it is time-consuming. May tree planting program ang Israel. Kaya noong 1999, nakapagtanim ako sa mga forest ng Jerusalem. Kaya nung nagpunta tayo ng En-Kerim, sino nakarating na yung hotel natin ay sa En-Kerim? Yung may forest, yung unang hotel natin sa Jerusalem, sino nakasama? I think 2017. Sino nakasama? Wala? Ay, si Joyce. Yung mga forest na yun sa lugar na yun, nakapagtanim ako 3 pine tree. Wow! At yun ay tree ng JLG. Wow! Amen? Kaya pansinin mo siya ngayon, ang daming puno. Tapos, noong 2005, nakapagtanim uli ako ng pine tree. At noong 2008, pumunta kami sa South, sa Susia, nakapagtanim uli ako. Bakit ang Israel tanim sila ng tanim? Kasi ang bawat puno, pag may ulan na excessive tubig, i-absorb ng ugat ang tubig. Yes. I-hold niya yung tubig. Kaya ang lugar niyan ay malamig. Kasi may tubig underneath. Yan ang nangyari sa atin, hindi tayo naturuan. Hindi tayo na-educate. Kinalbo natin ang Cagayan, kinalbo natin ang Isabela.
Sa Canada, naranasan ko. Nung nagpunta kami ni Mary Joy noong 2010, merong puno sa loob ng compound ng bahay ng kapatiran natin, kung saan sila nakatira. Bago yun lalagariin, nasa kanila na yun ha, hindi pwedeng lagariin kung hindi approve ng gobyerno. Nasa backyard mo na. Yan ang problema ng Pilipinas. Hindi tayo natulungan. Kaya pag uwi nyo, magtanim kayo. Kung meron kang backyard, huwag kayong tumigil magtanim. Kaya lang mag-isip kayo kung saan nyo ilalagay. You have to do it with wisdom. Amen? Now, kailan tayo mag-plant ng trees? Nalala ko nung elementary. Sino dito nung elementary? May project sa mga elementary public school, tree planting. Sige, sabihin, magkakalapit ang edad natin. O, elementary, may tree planting talaga. May tree planting. Opo, talagang magbubungkal ka, dadalhin kayo sa isang lugar. Kaya nung medyo nag-high school na ako, naalala ko kung saan ako nagtanim. Nandun pa yung tanim ko. Tapos nung na-Hong Kong na ako pagbalik, hindi ko na nakikita yung tanim. Nakat na. Kaya yung sumunod sa akin, may kapatid akong 5 years ang gap namin. Ngayon siya nag-grade 1, mag-tree planting din siya. Ngayon, sabi ng daddy ko, natay ko, anak, sabi niya, tanin mo yung kumuha siya ng panggatong. Hello? Yung pangsugnod ba? Yung pangsugnod ng, yung kalan? Punta siya sa likod ng baka, inakuha siya ng kahoy. Sabi ng tatay ko, ano yan na? May tree planting kami dati. So, itatanim niya yung kahoy. Sabi ng tatay ko, sige na, itanim yan. Tutuboy na, kasi 2 por 2 yung kinuha niya. Sabi ng tatay ko, tutuboy yan ang 1 por 4. Hindi kayo makalimutan. Pero naalala ko, na nung nagtanim kami, parang hindi explain bakit kami magtatanim. Pero nag-aral na ako ng high school, na-explain sa akin ng teacher, unless absent kayo. Sa biology, in-explain yun ng teacher namin, na ang mga trees ay taga-absorb ng water. Kaya pag ang lugar mo may mga trees, ang lugar mo ay masarap ang temperature. Kaya one time, last week, may narinig ako habang sa regular days kumakain kami ng snacks after service. Kasi ilan lang naman yun. Sabi niya, bakit kaya tayo, no? Sabi niya kay Bishop, sa Cagayan, sa Tugigaraw, ang init-init. Oo, ang init doon. Yan ang topic nila. Mali, hindi ko pa narating ang Tugigaraw. Ang init daw talaga ng Tugigaraw. Sobrang init. So, nag-isip ako na ito ngayon, walang mga puno. Baka walang mga trees. Baka pinuto lahat kasi building niya nilagay. Kasi pag walang mga trees ka talagang ilalagay, mainit talaga yung lugar. Kasi may deposit sa puno, sa tree na tubig. Na nagpapakulo sa lugar. So, what's our lesson today? Therefore, inalaw ni Lord yung bagyo. Tapos ang final si Ulysses ay nagdala ng maraming tubig para i-expose pa ulit ang problema ng Philippines. At sabihin natin, never again. Never again. Galit kayo na never again. Never again. In the name of Jesus. Yeah. Amen? Shout it, never again! Never again! In the name of Jesus. Kaya kung kayo po ay may backyard kayo, magtanim po kayo. Wag yung kung ano-ano decoration, yung mga, alam nyo yung, anong tawag doon, yung landscaping, lahat ang ilagay mo. Bahag lang yan, ubos lahat siya. Wala na yung landscape na. Sabi ko, Bishop, ano na kayo nangyari doon sa white sand dati? Sabi niya, hindi ko na rin alam, Diyo. Amen? Kasi ang tao ngayon, sa sobrang modernization, Pilipinas hindi tayo masyadong naturuan. Ang mga Pilipino, tingnan mo, basta kailan
kakain. Hindi niya alam, mamamatay na siya sa kinain niya. Kasi hindi siya naturuan ng bawat detail. Hindi niya alam na pag sinaktan siya, mag-forgive siya. Basta, sinaktan ako, bakit? Ikaw na uno? Naganap ka ng babae, ako dalawa akit. Hindi kasi tayo naturuan. Kaya trabaho ngayon ng church ang magturo. At kayo din ay magturo. Sabihin natin, God is in control. Kaya ngayon, may natutunan ba tayo? So, inalaw niya ito para ipaalam sa atin na may problema tayo sa area na yan. Kaya ito ang tatandaan natin. Bilang anak ng Diyos, ang mga anak ni Lord ay nasa battle palagi. Sabihin natin, nasa labanan. Either over the powers of flesh and blood or of the spiritual realms. So, ang labanan, parang papunta pa lang kami dito kanina, matindi yung labanan ng taga, dumating ng ating driver. Okay? Naku po! Sabi ko na, 8:35, 9:14, ha? Wala pa yung driver natin, ang aga kaya nun. So, tinawagan ni Star Friend. Asan si Friend? Anak. Pagtawag niya, hindi sumagot. Pagtawag niya ulit, hi, sabi niya ganun. Kagigising lang daw niya. Kagigising lang daw niya. Tapos, mga kapatid, dumating siya sa 1 shy, almost 9. At nung nakita ko siya, may bracelet siya from hospital. At may saksakan pa ng dextrose. Sabi ko, you came from the hospital because I've been hospitalized and I was fine. Kaya nung nanganak ako, sabi ng doktor, kasi 17 years na kami hindi nagka-anime siya. Kaya bilis sa akin ng OB-GYN, every time na may water na lalabas sa'yo, or every time na may blood, immediately come to the hospital. 2006, buntis na ako. 24 ang church, may evening service palagi. So, nag-evening service, nung madaling araw na yun, dahil medyo napuyat ako, nag-spotting ako ng dugo. So, 25 na yun. May service tayo pag 25. Yes. So, 1 shy. Ngayon ko, Dad, may dugo. I need to report to the doctor. Tama? So, pagdating ko doon, bading yung doktor. Alam, pinabay siya. So ako pumunta, malay ko ba? Pagdating ko doon, sabi niya, ay nilalagyan ako ng bracelet. Eh, alam ko ang meaning nun, i-confine ako. Yes. Sabi ko, how come? I never expect that I will be confined. Sabi sa akin ng doktor na to, even Jesus, he did not expect that he will be born on 25. Pwedeng isahan, kasi alam ko yung nako-confine. Pag pre-bracelet ka ng gano'n, nandun yung pangalan mo, talagang confine. Kasi yan, pag lumaya ka. Kaya nakita ko yung driver. Tumakas ito. At may saksakan pa ng zero ng dextrose. Ay, alam niya, alam ko. Hello? Amen? Kaya nagsisenyasan kasi marunong siya mag-Tagalog kasi ang wife niya ay Pilipina. Kaya di ako pwede magkwento sa iyo, anak, kasi sinaumaan niya. Eh pag nag-English ako, naunawan din niya. Eh mag-speaking tongues na ako, muramasan. Amen? At iniisip ko, kung ito ay COVID, ay hindi ko patatakasin for sure. Kasi isolated. So malamang sabi ko, sabi naman niya, namin naman niya, I came from the hospital, oh yeah, you still have the bracelet. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, oh, what happened to you? He said, I got sick. Pero hindi ko na siya, sinabihan na ba't ka tumakas? Hindi ko na siya gano'n. Puga, ito puga. Ibig sabihin, kaya palang tagal niya, umis ka po yun na. May usap po ba ako? Kaya kata pa naman, how great, kaya pa naman ko yung love sa kanya. Sabi ko, oh, God bless you. Sabi niya sa akin. So, praise the
siya mag-God bless you. Kasi nagmumura tong driver na to. Wala tong ginawa kundi magmura. Alam mo to, friend? Yeah. Pero naman ako ng pasahero. Sa grasya ni Lord. Kasi hindi pa ako mag-2 months na ako sa new territory. Every Sunday. Namimiss na ako ng tagawan. Siya nasa Masinatay. Sabi lang, gusto niya siya makita. Dumating ka na alas 5. Kasi mag-mountain pa ako. Kaya, nagmumura to. Basta talagang malutong pa to pag nagmura. At nung pagsakay ko, nagmura siya one time. Sabi ko, friend, that's not good. Who taught you that? Do you know? That's not good. That's bad. Magmula nun, tumahimik siya. Kaya patawirin pa ako dito ni Bishop. Mapuborma niya na. In Jesus' name. Hello? Amen. Tahimik siya. Hindi siya makapagmura. God is in control. Kasi ayoko siyang nagkakasala. Pero very gentle. My love, sinasabi sa kanya. Tago, friend, thank you. Tayo naman si Father, kasi tawag niya kay Bishop first the Father. Munti kong sabihin, the wife of the Father. Supposed to be si Mary Joy kasama ko ngayon. Pero umabot siya ng alauna, medyo marami kaming trabaho sa bahay. Umabot ako ng 2:30. At dapat nasa church ako ng 6. Kasi ako mag-open, may devotion ng 6:30. Sobrang kayo, alam niyo, nanginginig ka na sa puyat dahil walang tigilan ng patin. Kasi ang service naman natin everyday. The Holy Spirit spoke to me first time. At tinuruan ako ng Holy Spirit para maging matibay ako sa puyat. Ako ay sundalo. Amen. Na kahit inaantok ako, may kalaban pa. Amen. Hindi pwedeng matulog ako kahit tatamaan niya ako. Yes. Kaya paggising ko ng 5:30, kahit nanginginig ka pa sa antok, sundalo naman ako eh. Sabi natin, may gera. Sundalo ka ni Kristo. Fight the good fight of faith. Amen! Tapos nagbiro ko sa kanila. Kung alam ko lang na malilate yung driver, matulog pa dapat ako. Pero umiti ako kasi may isang umiiyak. Ng mister niya, may kinakasama ng ibang babae. Magsalita lang ako, umiyak na siya, wala pa akong sinasabi. May kausap lang ako, ano na, nalate, umiyak na siya. Kaya sabi ko, si Lord, delay ang aming driver para harapin ko tong niloloko ng demonyo. Yes! Sabi ko sa kanya, nak, marami kang alam sa Bible, classroom lesson yon. Ito, actual ito. Yes, correct. Ako marami ring naranasan. At inalam niya patumibay ang heart ko. Kasi kung hindi niya pinatibay sa mga counseling ko, ako unang umiyak. Ganun ba, sister? Hindi ako magagamit ni Lord. Pinatibay niya yung heart ko. Matibay na mabait. Kasi may matibay na ano? Sinasabi na. Sa isang tabi natin, matibay. Mga Diyos. Bigyan natin ang palakpakan. At hindi ko na elaborate sa inyo ang napakabilis kung wala pa siya. Mabilis ang counseling. Nakatayo lang po kami. Head on, head on, head on. Head on, dira-diretso. Hindi ko na ma-elaborate sa inyo. Andiyan na yung driver, ilayan sa gitana. Tapos, ano ka, keep yourself busy in the work of the Lord kasi bubulungan ka ng Lord. Sabi sa kanya, sa earth, missionary lang tayo. Yung asawa mo, inassign lang ni Lord sa'yo.
kung ikaw man ay sinaktan, si Lord yung sumakit sa kanya, ginawa niya. Yung mister mo, binigay lang ni Lord sa'yo. Hindi mo ginawa asawa mo. Kasi ginawa niya, sinaktan siya. Yan, asawa mo, may mission ka. Yung babae niya, may mission ka. Huwag kang papayag na maimpyerno silang dalawa. Amen. At pag hinayaan mo yung asawa mo at anak, yung kanyang girlfriend, mga anak mo wounded din. Lahat sila magsasuffer. Yung magiging anak ng mga anak mo, nasa first lot sila. Kaya anak, missionary ka. Nangyari ito kasi gagamitin ka ni Lord sa maraming taong sinasaktan. Yes. At habang naisip mo nasaktan ka, nananalo ang demonyo. Correct. At pag inisip mo na tinitrain ka ni Lord para maging matibay, talo ang demonyo. At baka namin pang counseling na ni-reveal sa few minutes. You see, inalaw ni Lord na most speed driver. At natagalan siya. Kung hindi ko alam, God is in control, magagalit na ako sa kanya. Pero nakita ko isang sugat-sugatan talaga to. Nasugatan kasi in-entertain niya. Kasi akala niya kanya yung asawa niya. You don't own your husband. God owns your husband. And God gave you that husband. You are a missionary to your husband. Amen. Shout hallelujah! Yung iba hindi na pumapayag sa amin gano'n. Tandaan niyo po, pag namatay yung mga asawa natin, namatay tayo sa langit, hindi mo yan asawa. Yes. Kapatid mo yan. Yes. Ngayon, nagmi-mission ka sa kanya para makarating siya sa langit. Yes. Pero isipin mo rin, na asawa mo siya. I love you. Mama. Correct. Si Bishop, sweetheart ko siya. O, kita mo naman soap hour, sweetheart ko siya. Pero alam ko rin na nagmi-mission ako sa kanya. Yes. Walang ko. Amen? At magagamit ka ni Lord sa napakaraming mga taong loko ni Satanas. Lahat ng pain natin, kapatid, napagtagumpayan niya ni Lord. Yes. I-enforce mo lang. Yes. At yung pag-enforce mo, yung paniniwalaan mo na panalo na actually yun. Yes. Kaya never mo pakinggan si Satan. Correct. Kasi si Satanas, hindi mo Diyos, bakit siya pakinggan? Satan is not my God. Why should I listen to him? My God is my God. God is my God. Why should I listen to him? Yes. Ay sa katabi natin, sino ba ang Diyos mo? Kasi nung pinapalaya ni Lord dito. Oh, high five sa tabi, tapos pag-ulan ka. Amen! 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 So, ba't ako maniniwala sa demonyo? Hindi ko siya Diyos. Correct. So, kailangan tapusin yung line na yan. Amen. Bakit siya ang i-entertain ko? Why? Kaya sa katabi natin, why? Bakit siya i-entertain ko? Wala akong relasyon sa kanya. Yes. Ang i-entertain ko, ang karelasyon ko. Shout, hallelujah! Kaya you have to fight the good fight of faith. Amen. Pag binubulungan ka ng demonyo, nangangayayat ka na. Ang dami mong trabaho. Hindi ko lang nasagot yung isa, hindi ko natapos. Sabi niya, na, yung amo ko hanggang alas 12:30 ang trabaho. Hindi ko pa natapos yung sagot ko. Ang sagot ko ganito, tinitrain ka ni Lord bilang sundalo. Pero huwag mo rin ipag-pray, Lord, patagalin mo pa to. Yeah. Kasi mga kapatid, lahat yan ay training. Correct. Training siya. Kaya kahit may taong nagkaroon ng problema, madaling
araw, tinawagan ka. Dahil sanay kang magpuyat. Kaya mo sagutin. Amen. Eh, ikaw hindi ka sanay magpuyat. Bahala ka sa buhay, mamatay. Kasi hindi ka try. Hindi ka sanay. Yes. Kasi nasanay ka na yun. Amen. Nasa tabi natin, klaro. Klaro. O sino dito ang tumatanggap ng galing biyaya ng Panginoon? Amen? Amen. Tapos yung mga aeroplano, ang flight madaling araw. Isasanay kang gising pag madaling araw. Correct. Tama? Yes. Hanggang bakit kasi yung flight na naman? Kasi hindi mo naintindihan, nung pinupuyat ka niya, may purpose si Lord. Yes. God is in control! Shout hallelujah! Tsaka hindi ka ilalaw ni Lord doon para pating ka. Yes. Kasi pag na-train ka na doon, mga kapatid, makikita mo may gagawin siya. Amen. Yes. At hindi kang kumain ng pangpalakas. Correct. Yeah. Kaninang maga, kumain na ako. Bago ako talagang nagpalakas na ako, kumain ako. Amen? Nagpapiksa na ako. Alam niyo piksa? Sa Ilocanakas. Sa Bisaya piksa ay sa Tagalog piksa ay boil. Kaya di ba alam niyo yung kwento? Sabi ng Ilocanong pastor, nasa sa Katagalugan, sabi ng pastor, pag-pray niyo po ako, nabigyan ako ni Lord ng kalakasan. Kalakasan, strength. Eh, nung nag-pray over si pastor, baliktad na yung deal na siya. Nakalimutan yung Tagalog ng yung Tagalog pala is kasi Ilocano piksa kasi. Sabi ni Lord, bigyan siya. Sabi ng Lord, Lord, hindi masakit siya ng Jesus. Kaya kayong training sa ganito kasi missionary tayo na. Kaya alam mo, sister, napagod ako. Sabi ng Tagalog, ha? Kasi ang pagod sa nasunog. Sa Tagalog, ang usap sa Tagalog ay mag-uusap. Kaya mumumuya. Amen? Amen, mga missionary? So, ano bang benepisyo kukuha ko bilang isang taong nakaunawa that God is in control? Mga kapatid, talagang mabibiyayaan. Alam niyo po, maraming words at maraming mga principles si Lord na talagang He is in full control. Mga scriptures, mga verses na inaasya God is in control. Proverbs 21:1. The king is in the Lord. And He directs it like a water course where it is. Yes. So, ultimo yung utos ni Ma'am. Amen. Amen? Sa Ephesians 4:1, He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Kung magkaganon pala, ang kanyang purpose sa atin ay mamuhay na may kabanalan at bahid sa kanyang paningin. Kaya pala, nag-aalaw siya sa situation. Kung tayo mga reklamador, aayusin niya tayo. Amen. Para next time, hindi ka na reklamador. Yes. Nasa tabi natin, napansin mo ba? Napansin mo. Thankful ka na. Yes. Sino nakapansin na bumabait na siya? Amen. Ba't natatawa kayo parang joke ba to? Sino nakakaranas na napapansin niya na bumabait na siya? Yes. Di, parang si Bishop sabi niya, di, puyat na pa, ang dami mong gagawin. Tapos pag-akyat ko, joyful pa rin ako. Tapos sabi niya sa akin, Chum, bait mo talaga. Alam mo naman si tatay, galing na mag-encash. Tapos ang daming gagawin pa pag-akyat sa taas. Kasi sabi niya, bait mo talaga. Sabi niya sa akin huwag mo namang bilisan, Chum. Sabihin, wag mong bilisang magpakabait kayo, mamamatay ka na. Yan yung joke niya sa akin. Kasi ano ba nga yung si Lord sa'yo kung okay ka na? Kukunin ka na niya. Kung clear na lahat, what's the purpose?
Gusto ko ba? Kaya sabi niya sa akin eh, Ju, huwag mo nung pizza. Maraming humor. Yes. Nakakatuwa siya. Bago kami sa ako, nanghihiram ako ng, sabi ko, Dad, magpaplansya ako, manghiram siya sa aming landlord. Ano yun, marunong magtagalog na yun. Shit. Pagkatapos nasa loob niya, sabi ko ganun. So ano, ibalik ko na to, iwan na sa akin. Sabi niya, ilabas mo yan, Jung, pakabayo. Kasi pakabayo ang tawag natin, ano? Sabi niya, ilabas mo yan, Jung, baka tumayan dito. Amen? So, ibig sabihin ng kapatid, talagang pinagmiran ako ni Lord ng may humor na seryoso. At partneran siya ng seryosong palaging nakangiti. Amen? So, God is in control. O mga misis, maligaya ba kayo sa mister niyo? Yes! Sabi niya, yes! Ano ba talaga? O mga misis, maligaya kayo sa asawa niyo? Yes! Inaaraga niyo siya? Yes! Tinawagan niyo, darling, gano'n? Yes! Hindi akong kalbo, sa kalbo! Amen? So, aayusin tayo ni Lord kung gano'n tayo. Yes. Kasi sa Ephesians 4:1, He chose us in Ephesians 1:4, I should say, He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. So God turns the heart towards or away. Mga kapatid, gusto niya yung puso na yan ay magiging ayos. He gives the gift of faith to whomever He desires. Amen? Yes. So sino tuwa at binigyan siya ni Lord ng gift of faith? Amen. So Christians are freed from imagining we can somehow convert a person or prevent a person from coming to Christ. God is in control. Amen. God is in control. Ang lawak na nangyari nung delay natin, friend, sa ating tinatawag na sa araw na ito. At marami akong nakita. Secret ko yun. Kasi seldom akong nag-i-stay sa baba ng church ng gano'n. Wala na tayo. Marami akong nakita na kailangan kong i-pray. Talagang God is in control. Amen. Sa isa katabi natin, God is in control. So mga kapatid, in Isaiah 14:24, the Lord Almighty has sworn, surely as I have, so it will be, and as I have so purposed, so it will happen. Nothing will stop God from fulfilling His plans. Amen? Amen. So truths to remember about God being always, Jeremiah 29:11, what to go? Ano sabi ni Lord? I know my plans for you. My plan for you is to prosper you, not to, but to give you hope and a future. Amen? So He took control of our salvation by sending Jesus. Amen? So God can defeat our enemies with trumpets. Si Joshua. Amen? Yes. Anong ginamit? Ang inutos ni Lord, magkigera na. Hello? Iko-conquer ang Jericho. Hello? Yes. Anong ginamit nila? Sumigaw lang sila. Amen? Amen? Yes. At nawasak ang walls of Jericho. Sige, ang kalaban nila, hindi malugang karayong ng mga Midianite. God is in control. Tuturuan sila sa high praises of God. Yes. So, anong ginamit lang nila? Pinatunog lang yung trompeta. Amen? Sabay-sabay pinabasag yung banga. Saan ka nakitang gera? Labanan, mga kapatid. Banga ang bit-bit mo. Hello? Anong gawin mo? Inuman tayo. Hindi. Babasagin yun. At itaas mo yung torch. At ang kalaban na limpungatan, alas 12, sabi ni Lord, pasiyo ng paraan para ang kalaban ma-confuse. Yes. At sila ay tumanggap ng garabing pagpapala. Amen. Amen? Amen, mga kapatid? So itong i-end ko siya sa adbagyo. Mga kapatid, God is in control. Amen. I am very excited of what He's doing behind. Meron siyang ginagawa. Meron siyang
siyang ginagawa. So, it's not about you. Meron siyang inaayos. So, ngayon ang part naman natin, yung fasting. Ituloy niyo po ang fasting. At huwag na natin tantanan ang Philippines. Mananalangin tayo ng mananalangin. Wala tayong tigil mananalangin. At ang Philippines ay maglalaya na siya sa utang. At ibubuhos na ang masaganang pagpapala. Kung nakita natin ang 7 gates ng dam binuksan, ang nakita ko ang 7 gates, ang 5 gates of heaven ay buksan. At ibubuhos ang masaganang pagpapala sa Philippines. Amen? So, magiging tayo dapat ating mga kababayan, sa ating mga neighbor. It's time to message your neighbors na nasa lanta. I-message mo lang sa atin na sa kabila ng trial, God is in control. Ito yung time to communicate natin. Ako po ay hanapin ko yung mga number ng mga tita ko kasi hindi ko mga believer pa sila kung naapektuhan sila sa Nueva Ecija at sa Isabela. It's time for me to communicate to them. Biglang nag-appear si Julie. Hello? At in-message ko sila ng comfort from the Word of God na ay sa akin na very resistant dahil pagiging Kristiyano ko at nagsako. I believe na itong bagyo na ito ay way, Lord, para maborn again. Tumayo tayo lahat at ating panalangin. Ama namin, maraming salamat sa inyong kabutihan at katapatan. Tuloy-tuloy mo kaming nire-remind, you are full control. We should not ask, we should not doubt, we should not question your sovereignty, your almighty, your beginning. Glorious ginagawa mo. Pag nag-look back kami sa moves sa Israel, nakita namin ang resulta sobrang ganda. Sa Holocaust na 6 million noon, nakita namin ang resulta na inalaw mo yun. They are your chosen people. You have allowed it for a big divine result. And now in our generation, we can see the purpose. Maraming namatay, pero may resultang sobrang ganda ngayon. Dalangin namin, tuloy-tuloy namin maintindihan. Anumang negative situation na dumating, huwag namin kalilimutan mag-save control. Thank you, Lord, sa iyong pagbabala. Salamat sa grasya mo. At i-release mo continually, Lord God, ang priestly blessings sa bawat isa. Thank you, Lord, even for our first-timers today. Release continuous protection. Thank you, Lord. Now, receive the blessings. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you. The Lord turn His face toward you and give you shalom. Thank you, Lord, for all the blessings. In Jesus' name we pray. Amen.